Kaya mo bang tanggapin ang ginto kung ang kapalit nito ay ang iyong kaluluwa? Handa ka bang tuklasin ang sumpa ng to, Kehbi, na nakatago sa bawat patak ng dugo sa bakal? Paano kung ang aninong nagtatago sa likod ng inyong pugon ay ang mismong may-ari ng iyong buhay? Ano ang gagawin mo kung ang lahat ng iyong yaman ay maglaho at maging mga buto ng patay sa isang iglap? Mga ka-Dark Passenger, handa ka na bang makinig sa isang kwento ng alamat kung saan ang parusa ay mas mahaba kaysa sa buhay? Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon, at tanging liwanag lang ang makapagpapauwi. Welcome aboard, this is Dark Passenger. Sa liblib na baryo ng Geryong, ang tunog ng pagpukpok sa bakal ay tila tibok ng puso ng kabundukan. Sa loob ng isang mausok at madilim na pandayan, si Appa Sang-u ay seryosong hinuhubog ang isang nagbabagang karit. Bawat patak ng kanyang pawis ay nagiging singaw pagbagsak sa mainit na sahig. Sa kabilang dulo, ang kanyang anak na si Kim Min-ho ay pagod na sa paghila ng bellows o pampasigla ng apoy. Minhoya, mag-focus ka nga. Maotoridad na utos ni Appa Sang-u. Ang apoy sa pugon ay parang galit ng tao. Kapag hinayaan mong lumampas sa kailangan, lalamunin nito ang bakal. Kapag pinabayaan mong humina, mamamatay ang iyong sining. Pero Appa, Sagot ni Minho habang pinupunasan ang uling sa kanyang pisngi. pagod na po ako sa paggawa ng mga gamit sa bukid na binabayaran lang tayo ng kakarampot na bigas. Sabi nila, ang mga ninuno raw natin ay may ginagawang mga sandata na hindi nababali. Bakit hindi natin gawin yon? Hindi sumagot ang ama. Tumingin lang siya sa pinakamadilim na sulok ng pandayan, sa likod ng pugon kung saan ang mga anino ay tila mas makapal kaysa sa karaniwan. Andway, ang yaman na galing sa mabilisang paraan ay mabilisan ding mawawala, Minho. Magtrabaho ka na lang. Sa labas ng pandayan, nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan si Halmyo ni Jisoo. Nakatingala siya sa langit na tila may kinakausap na hindi nakikita. Hey, 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 ang mga asol na kidlat ay nagugutom na. Kanta ng matanda. Minhoya, Josim, hi. Ang mga nakatira sa bakal ay mahilig sa laro, lalo na kapag may amoy ng dugo. Halmyoni, uminom na po kayo ng gamot. Kung ano-ano na naman ang nakikita nyo, Biro ni Minho, bagamat nakaramdam siya ng kilabot. Biglang tumigil ang lola. Tumingin siya kay Minho ng may matatalas na mata, mga matang tila bumalik sa katinuan. Apo, huwag mong hahalukayin ang ilalim ng pugon. Ang aninong naroon ay hindi sa atin. Nakatali lang ito sa bakal dahil sa pangako ng iyong lolo. Huwag mong puputulin ang tali. Nang mga gabing iyon, hindi mapakali si Minho. Ang hirap ng kuryosidad ay mas matindi kaysa sa babala ng kanyang ama at lola. Gamit ang isang maliit na lampara, bumalik siya sa pandayan habang mahimbing ang tulog ng lahat. Hinalungkat niya ang mga lumang kagamitan sa likod ng pugon. Doon, nakabaon sa ilalim ng makapal na abo, nakita niya ang isang luma at kinakalawang na baol. Sa loob nito, nakabalot sa telang sutla, ay ang bangmang-i. Isang maitim na pamalo na may ukit ng isang nakangising mukha na may isang sungay. ito ba ang sikreto? Bulong ni Minho. Sa sobrang kaba, hindi niya napansin ang isang matalas na piraso ng bakal sa gilid ng baol. Nalaslas ang kanyang daliri. Isang patak ng sariwa at mainit na dugo ang pumatak sa ukit na mata ng Tokkaibi sa pamalo. Ang dugo ay mabilis na hinigop ng bakal. Biglang nagbago ang kulay ng apoy sa pugon, naging asul na malamig sa paningin, ngunit nakakapaso sa pakiramdam. Mula sa anino sa likod ng pugon, isang malalim na tawa ang umalingaw-ngaw. Kamsahamnida. Sa wakas, may bago na akong kalaro. Nabitawan ni Minho ang lampara. Sa dilim, nakita niya ang isang pares ng kuminang na mata na nakatingin sa kanya mula sa aninong hindi gumagalaw. Ang kasunduan ay nagsimula na.
Matapos pumatak ang dugo ni Minho sa matandang pamalo, ang hangin sa loob ng pandayan ay tila naging malapot at malamig. Ang asul na apoy sa pugon ay hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang pakiramdam na tila may nakatingin sa bawat galaw mo. Sino ka? Sigaw ni Minho habang pilit na hinahanap sa dilim ang pinagmula ng tawa. Mula sa anino sa likod ng pugon, dahan-dahang humiwalay ang isang figura. Hindi ito tao. Ang kanyang balat ay parang uling na magaspang, at ang kanyang nag-iisang mata sa gitna ng noo ay nagniningning na parang apoy sa impyerno. Ngumisi ang nilalang, at doon nakita ni Minho ang mga ngipin parang mga kinakalawang na pako. Ako ang tawa sa gitna ng gabi. Ako ang anino sa iyong likuran. Wika ng nilalang. Ako ang Tokaibi. At dahil ginising mo ako ng iyong dugo, Minhoya, kailangan nating maglaro. Lalaro? Nauutal na tanong ni Minho. Iminuwestra ng Tokaibi ang kanyang kamay sa tapat ng bangmang-i na hawak ni Minho. Sa isang iglap, ang kalawang ay naglaho. Ang pamalo ay naging makintab na itim na kahoy na may mga ukit na gintong dragon. Isang hataw sa lupa at ang nais mo ay lalabas. Ginto, pagkain, alahas. Bulong ng Tokaibi habang lumilibot sa paligid ni Minho na parang nanunukso. Ngunit ang bawat biyaya ay may katumbas na laro. Kapag natalo ka sa aking hamon, ang iyong dila ang magiging kabayaran. Para hindi mo na muling masabi ang iyong mga kasinungalingan. Dahil sa takot at sa silaw ng posibleng yaman, tumango si Minho. Anong laro? Seriwum, isi ng Tokaibi. Gusto mo makipag-wrestling? Tanong ni Minho. Itumba mo ako at ang yaman ay sayo na. Ngunit tandaan mo ako ay hindi natatalo ng lakas, kundi ng talino. Sa gitna ng pandayan, nagpambuno ang dalawa. Kahit maliit ang Tokaibi sa paningin, ang bigat nito ay parang 1 toneladang bakal. Muntik nang maubusan ng hininga si Minho, ngunit naalala niya ang turo ng kanyang ama, ang bawat kalaban ay may sentro ng balanse. Napansin ni Minho na ang Tokaibi ay laging nakatapak sa kanyang kaliwang paa. Sa isang mabilis na galaw, tinisod ni Minho ang kanang bahagi nito at bumagsak ito. Tumama ang Tokaibi sa sahig at tumahimik ang paligid. Akala ni Minho ay magagalit ang nilalang, ngunit humagalpak ito ng tawa. Magaling, munting panday. Magaling. Itinusok ng Tokaibi ang kanyang kuko sa semento. Sige, ihataw mo ang bangmangi. Hingin mo ang iyong nais. Nanginginig na itinaas ni Minho ang pamalo at inihataw sa lupa. Ginto, Sigaw niya. Mula sa kawalan, nagbagsakan ang mga gintong barya sa paanan ni Minho. Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, narinig niya ang boses ng kanyang lola mula sa kabilang kwarto. Minhoya, bakit amoy patay sa labas? Bakit ang mga asul na langaw ay nagdatingan? Napatigil si Minho at tiningnan ang mga ginto. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang mga barya ay tila may bahid ng kalawang na kulay dugo. Naglaho ang Tokaibi sa anino, ngunit ang kanyang huling bulong ay nanatili. Matulog ka ng mahimbing, kalaro dahil bukas, mas malaki na ang itataya natin. Nagising si Minho nang may ngiti sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng kanyang higaan, nakatago ang isang supot ng mga gintong barya na nakuha niya kagabi. Sa kanyang isip, ito na ang katapusan ng kanilang paghihirap. Minho, bakit hindi ka pa nag-aayos ng mga uling? Sigaw ni Appa Sangwoo. Napansin ng ama ang kakaibang kislap sa mata ng anak. At bakit amoy luma at mamasa-masang lupa ang kwarto mo? wala po, Appa. Siguro po ay dahil sa ulan kagabi. Pagsisinungaling ni Minho habang mabilis na lumabas bitbit ang kanyang lihim. Tumungo si Minho sa sentro ng bayan, gusto niyang bumili ng pinakamahal na tela para sa kanyang lola at masarap na karne para sa kanilang hapunan. Pumasok siya sa tindahan ng pinakamayamang mga ngalakal sa bayan. Gusto ko ng lahat ng ito. Pagmamalaki ni Minho habang inilalapag ang 3 gintong barya sa mesa. Nanlaki ang mata ng tindero. Bihira ang nakakakita ng purong ginto sa kanilang liblib na baryo. Ngunit nang hawakan ng tindero ang barya, bigla siyang napaatras. Bakit ang lamig nito? Tanong ng tindero. Sinubukan niyang kagatin ang ginto para malaman kung tunay, ngunit halos mabali ang kanyang ngipin. At ano itong amoy na ito? Parang galing sa hukay. Pera yan. Bayad ko yan. Giit ni Minho, bagamat nagsisimula na siyang kabahan.
Habang naglalakad pa uwi bitbit ang mga binili, napansin ni Minho na pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi paghanga ang nasa kanilang mga mata, kundi pandidiri at takot. Nang tignan niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang puno ito ng putik at uod. Ang mga mamahaling tela na dala niya ay naging mga basahang marumi at puno ng amag. At ang karne? Ito ay naging tuyong kahoy na pinamamahayan ng mga anay. Binuksan niya ang kanyang supot ng ginto. Ang mga kumikinang na barya ay wala na. Ang natira na lamang sa loob ay mga piraso ng basag na palayok at mga ngipin ng hayop. Narinig ni Minho ang tawang iyon, ang tawa mula sa anino ng mga puno. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang isang asul na bolang apoy na mabilis na naglaho sa kabubatan. Pag-uwi sa pandayan, nadatnan niya si Halmio ni Jiso na nakaupo sa tapat ng pintuan, tila hinihintay siya. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit tila nakatitig sa kaibuturan ng puso ni Minho. Ang ginto ng Tokkaibi ay hindi para sa mga taong ang hangad ay sariling ginhawa, apo, mahinang sabi ng lola. Ang gintong iyon ay hiram lamang mula sa mga nabaon na salimot. Kapag ginastos mo ito ng may kasakiman, ang ibinayad mo ay hindi barya kundi ang iyong oras sa mundong ito. Napatingin si Minho sa salamin sa loob ng kanilang bahay. Napasigaw siya sa takot, ang kanyang buhok sa bandang sentido ay naging puti na, at ang kanyang balat ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang araw. "Apa, tulungan niyo ako," sigaw ni Minho, ngunit ang kanyang ama ay abala sa pagpukpok sa pandayan, tila walang naririnig. Sa likod ng pugon, muling sumilip ang isang pares ng kumikinang na mata. Itinaas ng Tokkaibi ang kanyang hintuturo sa kanyang labi, isang hudyat na dapat manatiling lihim ang kanilang laro. Hindi makapaniwala si Minho sa kanyang nakikita sa salamin. Ang kanyang kabataan ay tila unti-unting hinihigop ng hangin galing sa pandayan. Bawat hinga niya ay may kasamang amoy ng kalahwang. "Anong ginawa mo sa akin?" pasigaw na bulong ni Minho sa aninong nasa likod ng pugon. Dahan-dahang lumitaw ang Tokkaibi, nilalaro ang isang asul na apoy sa kanyang mga kamay. Ang oras ay ginto, Minhoya. Ginamit mo ang aking ginto, kaya kinuha ko ang iyong oras. Patas na tayo, hindi ba? Ibalik mo ang kabataan ko. Gagawin ko ang lahat, pagmamakaawa ng binata. Tumigil ang Tokkaibi at mumisi ng sagad hanggang tainga. Lahat? CJ, ibibigay ko ang iyong kabataan, ngunit may kailangan kang gawin. Sa susunod na kabilugan ng buwan, ang iyong apa ay may tatapusing isang espesyal na espada. Ang kailangan mo lang gawin ay ihalo ang isang patak ng dugo mula sa puso ng isang itim na aso sa nagbabagang bakal habang hindi siya nakatingin. Si Appa Sangwoo ay kasalukuyang gumagawa ng isang Byongyeonjom, isang ritual na espada na pinaniniwalaang nagtataboy ng masasamang espiritu. Alam ni Minho na kapag hinaluan ang bakal ng dugo ng hayop ng walang pahintulot, masisira ang ilinis ng sandata at maaaring magdulot ito ng kamalasan sa sinumang humawak nito. Ngunit tuwing titingin si Minho sa kanyang nangungulubot na balat, mas nanaig ang kanyang takot na mamatay ng maaga. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay kasing bilog ng isang barya, isinagawa ni Minho ang madilim na utos. Habang abala ang kanyang ama sa pagdarasal bago ang huling pagpanday, mabilis na lumapit si Minho sa pugon. Isang itim na aso ang narinig na umalulong sa labas ng pandayan kasabay ng pagtulo ng maitim na dugo sa kumukulong bakal. Biglang nag-iba ang tunog ng pagpukpok. Ang bakal na dati ay kumakanta sa bawat tama ng martilyo, ngayon ay tila dumadaing sa sakit. Sino ang narito? Sigaw ni Appa Sangwoo. Lumingon siya at nakita ang kanyang anak na may hawak na kutsilyong puno ng dugo. Ngunit bago pa makasagot si Minho, ang espadang ginagawa ni Appa ay biglang sumabog sa init. Ang mga tipak ng nagbabagang bakal ay lumipad sa hangin. Isa sa mga ito ay tumama sa braso ni Appa Sangwoo, ngunit kakaiba ito, imbis na mapaso, ang balat ni Appa ay biglang naging itim, parang kinain ng kalahwang. Minho, anong ginawa mo? Nang hihinang tanong ng ama. Bubumalik na ang balat ko, Apa. Tignan nyo. Tuwang-tuwang sabi ni Minho habang hinahaplos ang kanyang makinis na braso. Hindi niya napansin na ang bawat bahagi ng kabataang bumabalik sa kanya ay ninanakaw mula sa kalusugan ng kanyang sariling ama. Mula sa itaas ng mga beam ng pandayan, nakasabit ang Tokkaibi,
tuwang-tuwa sa nakikitang trahedya. Isang buhay para sa isa pang buhay. Kanta ng nilalang. Ngayon, ang iyong ama naman ang aking kalaro. At siya ay may masarap na dila para sa aking hapunan. Biglang natumba si Appa Sangwoo, hindi makapagsalita, ang kanyang dila ay tila naging kasing tigas ng bakal. Sa loob ng pandayan, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa tunog ng martilyo. Nakasandal si Appa Sangwoo sa pader, ang kanyang balat ay tila naging abo sa itim, at ang kanyang bibig ay nakabukas ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang dila ay naging kasing tigas at kasing lamig ng bakal. Apa, patawarin niyo ako. Hagulgol ni Minho habang nakaluhod sa paanan ng ama. Ang makinis at batang balat ni Minho ay tila isang sumpa habang nakikita ang kalagayan ng magulang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Halmyo ni Jisoo. Hindi na siya ang ulyanin na lola na nakatingin sa kawalan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang mangkok na puno ng azuki beans at asin. Sinabihan na kita, Minhoya, Ang boses ng lola ay malalim at puno ng otoridad. ang Tokkaibi ay hindi kumukuha ng walang pahintulot. Ang iyong ama matagal na niyang ibinigay ang kanyang boses sa nilalang na iyan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito. At ngayon, dahil sa iyong kasakiman, ang kontratang iyon ay naputol. Napatigil si Minho. Ibinigay ni Appa ang boses niya, pero nakakapagsalita naman siya. Ang boses na naririnig mo sa kanya sa loob ng maraming taon ay hiram lamang. Paliwanag ni Halmyo ni habang isinasaboy ang asin sa paligid ng pugon. Kada kabilugan ng buwan, kailangang mag-alay ni Sangwoo ng pawis at dugo sa Tokkaibi para payagan siyang magsalita ng sapat para turuan ka. Pero dahil ginamit mo ang dugo ng itim na aso, isang insulto sa Tokkaibi, binawi na nito ang lahat. Mula sa itaas ng pandayan, dahan-dahang bumaba ang Tokkaibi. Ang kanyang asul na mata ay puno ng tuwa. Ang sarap ng dila ng isang tapat na panday, dila niya sa kanyang labi. Lasang-lasa ko ang bawat pangakong tinupad niya para lang protektahan ang isang anak na walang ginawa kundi magnakaw ng swerte. Ibalik mo ang boses ni Appa, sigaw ni Minho, itinaas ang kanyang mga kamao. Bakit ko gagawin yun? Isi ng nilalang. Mas masaya kapag tahimik ang pandayan. Dito ko maririnig ang tibok ng puso niyo habang dahan-dahan kayong kinakain ng takot. Dito na napagtanto ni Minho ang bigat ng kanyang nagawa. Ang bawat gintong barya na hiniling niya ay katumbas ng bawat salitang kinuha mula sa kanyang ama. Ang kabataang tinatamasa niya ngayon ay ninakaw niya sa mismong lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Huminga ng malalim si Halmyo ni at tumingin kay Minho. May isang paraan pa para mabawi ang lahat, pero hindi ito laro ng lakas. Kailangan mong harapin ang Tokkaibi sa sarili niyang sining. Bukas ng hating gabi, kailangang magkaroon ng huling pagsubok. Tumingin si Appa Sangwoo kay Minho. Kahit walang boses, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, Huwag, anak. Mapanganib. Pero ang takot ni Minho ay napalitan na ng isang matinding determinasyon. Pag-alis ng Tokkaibi, ang pandayan ay naging kasing lamig ng isang sementeryo. Si Appa Sangwoo ay nakaupo sa tabi ng anvil, blanko ang tingin at hindi maikilos ang kanyang dila na tila naging bakal na. Lumapit si Halmyo ni Jisoo kay Minho at hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Hindi mo matatalo ang Tokkaibi sa paramihan ng ginto, apo. Pero may isang bagay na kinatatakutan ang mga nilalang na iyan, ang katotohanang mas matigas pa sa bakal. Ano ang kailangan kong gawin, Halmyoni? Tanong ni Minho habang pumapatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Kailangan mong makipagpalitan ng laro. Bulong ng matanda. Ang Tokkaibi ay mahilig sa serum, pero sa pagkakataong ito, kailangan mo siyang hamunin sa pagpapanday ng katotohanan. Kapag nanalo ka, mababawi mo ang boses ng iyong ama. Pero kapag natalo ka, magiging bahagi ka na ng mga aninong nakakulong sa likod ng pugon habang buhay. Buong gabi ay hindi natulog si Minho. Nilinis niya ang pandayan na matagal na niyang pinabayaan. Itinapon niya ang mga peking ginto na naging mga basag na palayok at buto. Sa bawat pag-ayos niya, nararamdaman niya ang matalas na tingin ng Tokkaibi mula sa itaas ng mga beam ng bubong. Hating gabi, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Biglang umihip ang isang malakas na hangin na bumuka sa pinto ng pandayan. Nakahanda na ba ang aking bagong alipin?
Hindi mo ako magiging alip. Matapang na sagot ni Minho. Hinahamon kita sa isang laro ng pagpapanday. Kung sino ang makakagawa ng bagay na pinakamahalaga bago tumilaok ang manok, siya ang panalo. Tumawa ang Tokkaibi, isang tawang nakakapanindig balahibo. Sige. Gusto ko ang laro mo, munting panday. Handa na ang aking mahiwagang bangmangi. Sa isang hataw ko lang, makakagawa ako ng kagamitang yari sa ginto at diamante. Ano naman ang panlaban mo? Nagsimulang kumilos ang Tokkaibi. Sa bawat hataw ng kanyang pamalo sa anvil, lumilitaw ang mga kumikinang na hiyas. Gumagawa siya ng isang korona na yari sa pinagsamang apoy at ginto, isang bagay na hihigop sa mata ng sinumang makakakita. Samantala, si Minho ay lumapit sa kanyang ama at kinuha ang martilyo nito, hindi siya gumamit ng ginto. Kinuha niya ang pinakalumang piraso ng bakal sa pandayan, ang bakal na punong-puno ng galos at gasgas mula sa dekada ng pagtatrabaho ng kanyang pamilya. Ano yan Minho? Isang pirasong basura, paungot siya ng Tokkaibi habang lalong pinakinang ang kanyang koronang ginto. Hindi sumagot si Minho. Sinimulan niyang pukpukin ang bakal. Sa bawat bagsak ng martilyo, hindi yaman ang kanyang iniisip, kundi ang mga sakripisyo ng kanyang ama at ang mga babala ni Halmione. Habang papalapit ang madaling araw, ang pandayan ay naging entablado ng dalawang magkaibang mundo. Sa isang sulok, ang Tokkaibi ay mabilis na humahataw, ang bawat bagsak ng kanyang bangmangi ay lumilikha ng mga hiyas na nakakasilaw. Ang korona na kanyang ginagawa ay tila buhay, kumikinang ito ng pula, asul at ginto, na para bang ninakaw ang liwanag ng mga bituin. Tingnan mo, Minhoya, Pagyayabang ng Tokkaibi. sino ang hindi luluhod sa harap ng kagandahan ito? Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang kapangyarihan. Hindi na tinag si Minho. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng paltos at ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis. Hindi siya gumagawa ng korona. Hindi rin siya gumagawa ng espada. Ang kanyang binubuo ay isang bilog na piraso ng bakal na pilit niyang pinapakinis gamit ang buhangin at ang kanyang sariling mga luha. Eksaktong sa unang silahis ng liwanag sa abot tanaw, tumilaok ang manok sa malayo. Tapos na ang oras. Sigaw ng Tokkaibi. Inilabas niya ang kanyang ginintuang korona. Ang liwanag nito ay sapat na para bulagin ang sinumang tumingin dito. Ito ang aking gawa. Ang simbolo ng lahat ng pagnanasa ng tao. Walang makakatalo rito. Dahan-dahang itinaas ni Minho ang kanyang gawa. Ito ay isang payak na salamin na gawa sa pinakinis na bakal. Walang hiyas, walang ginto, walang kislap. Tumawa ng malakas ang Tokkaibi. Isang kalawanging salamin. Iyan ba ang iyong pambato? Ano ang halaga niyan kumpara sa aking ginto? Ang iyong korona ay nagpapakita ng nais makuha ng tao. Mahinahong sagot ni Minho, bagamat nangangatog ang kanyang tuhod. Ngunit ang aking salamin ay nagpapakita ng kung sino talaga sila. Iniharap ni Minho ang salamin sa Tokkaibi. Sa loob ng libu-libong taon, ang Tokkaibi ay hindi kailanman nakakita ng sarili niyang refleksyon. Palagi siyang nakatago sa anino, palaging nanonood sa iba. Nang tumingin ang nilalang sa salamin ni Minho, hindi isang makapangyarihang Diyos ang nakita niya. Nakita niya ang isang maliit, madumi, at malungkot na nilalang na nabubuhay sa pagnanakaw ng boses at buhay ng iba. Nakita niya ang bawat kasinungalingan at bawat sumpang ibinigay niya. Hindi, sigaw ng Tokkaibi. Nabitawan niya ang kanyang ginintuang korona, na sa isang iglap ay naging mga uod at bulok na kahoy. Ang katotohanan na ipinakita ng salamin ni Minho ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. Ang Tokkaibi ay nagsimulang manginig at lumiit. Ang kanyang asul na mata ay nawalan ng ningning dahil hindi niya matagalan ang sarili niyang anyo sa harap ng tapat na gawa ng isang panday. Ang laro ay tapos na. Wika ni Hermione Jeso mula sa pintuan. Natalo ka ng katotohanang hinulma sa pagsisisi. Sa harap ng salamin ni Minho, ang Tokkaibi ay nagsimulang maglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa anino, isang huling halakhak ang kumawala sa tuyot nitong lalamunan. Nanalo ka sa laro, Minhoya, pero ang mga kinuha ko ay hindi basta-basta na ibabalik na parang ginto. Bulong ng nilalang. Ang boses ng iyong ama ay nakabaon na sa pinakamalalim na bahagi ng aking pugon.
Kung gusto mo itong gawin, kailangan mong magbigay ng kapalit na kasing halaga ng kanyang dila. Nilingon ni Minho ang kanyang ama. Si Appa Sangwoo ay nakatingin sa kanya, luhaan ang mga mata, pilit na umiiling na tila sinasabing, Huwag, anak. Hayaan mo na. Anong gusto mo? matapang na tanong ni Minho. Ang iyong kinabukasan, Sagot ng Tokkaibi. ibibigay ko ang boses ng iyong ama, ngunit ang iyong kabataang ninakaw ko ay hindi na babalik. Mananatili kang matanda sa paningin ng mundo. At higit sa lahat kailangan mong manumpa na hindi ka kailanman alis sa pandayang ito. Ikaw ang magiging bagong bilanggo ng apoy. Hindi nag-atubili si Minho. Sumusumpa ako. Ibalik mo lang ang boses ni Appa. Sa isang iglap, isang asul na bolang apoy ang lumipad mula sa pugon at pumasok sa dibdib ni Appa Sangwoo. Biglang napaubo ang matanda, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Minho, Sigaw ni Appa Sangwoo. Pero ang kanyang boses ay hindi na gaya ng dati. Ito ay may gasgas na tunog ng bakal, isang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nang tumingin si Minho sa kanyang mga kamay, nakita niyang hindi na bumalik ang kanyang pagiging binata. Ang kanyang mga balat ay nanatiling kulubot, ang kanyang buhok ay kasing puti ng abo, at ang kanyang likod ay nagsimula ng humukot. Nanalo siya sa laro, pero habang buhay na siyang magdadala ng anyo ng isang matanda. Siya ay naging isang matandang panday, sa edad na dapat ay nasa rurok pa siya ng kanyang lakas. Apo di, lumapit si Halmyo ni Jisoo at niyakap siya. ang sakripisyo mo ang nagligtas sa kaluluwa ng iyong ama. Ngunit ang pandayang ito ngayon ay iyo na. At ang aninong tinalo mo, maghihintay lang iyan sa sulok, nagbabantay sa susunod mong pagkakamali. Ang Tokkaibi ay tuluyang naglaho, ngunit naiwan sa sahig ang bangmangi, ang mahiwagang pamalo. Ngayon, wala na itong ginto o hiyas. Isa na lamang itong lumang piraso ng kahoy na may ukit ng isang nakangising mukha. Itago mo yan, Minho. Babala ni Appa Sangwoo habang pilit na tumatayo. Huwag mo itong gagamitin para sa yaman. Gamitin mo ito para bantayan ng apoy. Dahil hanggat may apoy sa pandayang ito, hindi tayo tuluyang makakaalis sa paningin ng Tokkaibi. Lumipas ang mga buwan sa baryo ng Jeryong, ngunit ang mga bulong ng mga kapitbahay ay hindi natatapos. Pinagmamasdan nila si Minho mula sa malayo, ang binatang dati ay puno ng yabang, ngayon ay isang hukot na lalaking may puting buhok at anyong matanda, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling bata. Sa bayan, tinatawag siyang ang isinumpang panday. Wala nang nagnanais na bumili ng kanyang mga gawa, dahil sa takot na ang bawat itak o kutsilyong lalabas sa kanyang pandayan ay may dalang kamalasan. Sa loob ng pandayan, naging ritual na ni Minho ang magpuyat sa tapat ng pugon. Ayon sa kanyang panunumpa, hindi niya maaaring hayaang mamatay ang apoy. Ang asul na ningas na naiwan ng Tokkaibi ay nagsilbing mitsa ng kanyang buhay. Si Appa Sangwoo ay nakabawi na ng lakas, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling garalgal at puno ng pait. Bihira na silang mag-usap. Ang bawat martilyo ni Minho ay tila isang kumpisal ng kanyang mga kasalanan. Minhuya, Tawag ni Appa Sangwoo isang gabi. bakit mo pa rin itinatago ang bangmangi sa ilalim ng iyong unan? Hindi mo ba alam na bawat gabi na malapit yan sa iyo, ay ninanakaw nito ang iyong mga panaginip? Ito ang aking parusa, Apa. Sagot ni Minho sa boses na mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Kailangang may magbantay nito para hindi na muling makahanap ng ibang biktima ang Tokkaibi. Isang gabi, habang mag-isa si Minho sa gitna ng usok at init, narinig niya ang isang pamilyar na bungisngis mula sa madilim na sulok kung saan nakatago ang matandang anvil. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo titiisin ang pag-iisa? Isang hataw lang sa lupa ibabalik ko ang iyong kabataan. Isang hataw lang at makakaalis ka na sa madilim na kaling ito. Naghari ang tukso sa puso ni Minho. Tinignan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay na puno ng uling at kulubot. Naalala niya ang sarap ng pakiramdam ng pagiging malakas at kinatatakutan. Dahan-dahang kinuha ni Minho ang bangmangi. Itinaas niya ito handang ihataw sa lupa. Ngunit bago pa tumama ang kahoy sa semento, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng katotohanan na nakasabit pa rin sa pader. Nakita niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, ang amang muling nakapagsalita dahil sa kanyang sakripisyo.
Nakita niya ang kanyang lola na kahit ulyanin ay payapang nananalangin. Sa halip na ihataw ang pamalo para sa ginto, ginamit ito ni Minho para ayusin ang uling sa pugon. Hindi na ako kalaro mo. Wika ni Minho. Ako na ang iyong bilanggo at bilang-bilanggo. Titiyakin kong hindi ka na muling makakalabas sa rehas ng apoy na ito. Galit na naglaho ang mga asul na mata, ngunit ang huling banta nito ay nanatili. Lahat ng apoy ay namamatay, Minho. At sa oras na maging abo ang huling-uling babalik ako para sa iyong dila. Lumipas ang 50 taon, ang dating matatag na pandayan ng pamilya ni Minho ay isa na lamang lumang istruktura sa gilid ng bundok. Si Appa Sangwo at Halmyo ni Jeso ay matagal na ring namayapa. Iniwan si Minho na mag-isang nagbabantay sa walang kamatayang apoy. Si Minho ay isa na ngayong tunay na matanda, ang kanyang katawan ay marupok na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Ang kanyang buong buhay ay ibinuhos niya sa pagbabantay sa Tokkaibi. Sa loob ng 50 taon, hindi niya hinayaang mamatay ang apoy sa pugon. Isang gabing napakalakas ng bagyo, naramdaman ni Minho na ang kanyang oras ay malapit na ring matapos. Ang kanyang hininga ay mababaw na at ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas para humawak ng martilyo. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas ang Tokkaibi. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakangisi. Ang anyo nito ay tila mas nagugutom at mas malupit. 50 taon, Bulong ng nilalang. 50 taon mo akong ikinulong sa init ng apoy na ito. Ngunit tingnan mo ang iyong sarili, ikaw ay abo na lamang na naghihintay na tangayin ng hangin. Sa sandaling huminto ang iyong puso, mamamatay ang apoy. At sa sandaling mamatay ang apoy, ang buong baryo ng Gyeryong ay lalamunin ko. Nakangiting tumingin si Minho sa Tokkaibi. Nagkakamali ka. Gamit ang kanyang huling natitirang lakas, gumapang si Minho patungo sa pugon. Hindi niya kinuha ang bangmangi. Kinuha niya ang salamin ng katotohanan na ginawa niya noong siya ay bata pa. Ano ang gagawin mo, matanda? Tawa ng Tokkaibi. Wala ka ng lakas para lumaban. Hindi ko kailangang lumaban. Sagot ni Minho. Kailangan ko lang tapusin ang aking trabaho. Inihagis ni Minho ang salamin sa gitna ng nagbabagang uling. Sa halip na matunaw, ang bakal na salamin ay sumabog sa isang nakasisilaw na puting liwanag. Ang lahat ng katotohanan, lahat ng sakripisyo, at lahat ng tapat na gawa ni Minho sa loob ng 50 taon ay nagsanib sa liwanag na iyon. Ang apoy sa pugon ay hindi namatay, ito ay naging puting ningas. Isang apoy na hindi nangangailangan ng uling, kundi nabubuhay sa dalisay na layunin. Hindi. Ang liwanag na ito, Sigaw ng Tokkaibi habang unti-unting natutunaw ang kanyang anyo. Ang puting apoy ay hindi nanununog ng balat, kundi nanununog ng kasamaan. Dahil sa liwanag na iyon, ang Tokkaibi ay hindi na makakapagtago sa anino. Napilitan itong bumalik sa kung saan man ito nanggaling, sa kailaliman ng lupa, malayo sa mundo ng mga tao. Sa huling sandali ni Minho, naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang appa, at Halmyo ni sa kanyang balikat. Ang kanyang sumpa ay natapos na. Namatay si Minho na may ngiti sa mga labi, sa tapat ng pugon na ang liwanag ay hindi na kailanman magdidilim. Sa kasalukuyang panahon, kung mapapadpad ka sa liblib na kabundukan ng Gyeryong, makikita mo pa rin ang mga guho ng isang lumang pandayan na pilit nilalamon ng mga baging at panahon. Sinasabi ng mga lokal na tuwing sasapit ang hating gabi at magtatago ang buwan sa likod ng mga ulap, may isang kakaibang puting liwanag na nagmumula sa ilalim ng mga gumuhong pader, isang apoy na hindi namamatay at hindi nagbibigay ng anino. Ang mahiwagang bangmangi ay nananatiling nakabaon sa pusod ng lupang iyon, naghihintay sa sinumang susunod na mga ngahas na humiling ng yaman ng walang pagtatrabaho. Ang alamat ni Minho, ang binatang naging matandang bantay ng apoy, ay nagsisilbing bulong sa hangin na nagpapaalala sa atin na ang bawat biyayang galing sa dilim ay may kaakibat na paniningil sa liwanag. Ang paglalakbay ni Minho at ng Tokkaibi ay hindi lamang isang kwento ng katatakutan, kundi isang salamin na nagpapakita ng bigat ng ating mga pagpili sa buhay. Itinuturo nito sa atin na walang shortcut na tagumpay sa buhay o madali ang yaman. Ang gintong hindi pinaghirapan ay madalas na may kaakibat na sumpa na unti-unting nagnanakaw sa ating oras at kabataan.
Ipinapaalala rin ng kwentong ito na ang bawat pagkilos natin ng may kasakiman ay may direktang epekto sa mga taong nagmamahal sa atin, gaya ng pagkawala ng boses ni Appa Sangwoo dahil sa pagkakamali ng kanyang anak. Sa huli, napatunayan ni Minho na ang katotohanan ang pinakamatalas na sandata, na ang pagharap sa ating sariling refleksyon at pagtanggap sa ating pananagutan ang tanging paraan upang mapuksa ang dilim. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto, kundi sa integridad ng ating pagkatao at sa liwanag ng isang tapat na pamumuhay. At dito nagtatapos ang alamat ng Tokkaibi mga ka-Dark Passenger. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng Tokkaibi, ang anino sa likod ng pandayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Gospel.